Nagpapakilala sila, nagmamaskara sila na sila ay makademokrasya at sila ay mga hindi manunubig at manlulubig ng mga karapatan at kalayaan ng mamamayan. Subalit makikita natin na nagagamit nilang batas, iniikutan nilang batas, binubutas nilang batas at ginagamit ang mga institutions para manupil ng tao. Nakakabahala yun. Yan ang tinatawag na systematic restoration of authoritarian rule without declaring martial law as the foundation of authoritarianism. Sa tatay niya, at least na klaro. Kasi may power naman talaga mag-declare ng martial law during sa konstitusyon natin, kahit ngayon. Pero dapat may malinaw na basihan. Ito, ang basihan lamang nila sa paggamit ng mga instrumento kahalintulad sa panahon ng martial law na hindi nila inaamin at dinideklara ay ang panggigipit at ang pagkatay, no? Ang paglumpo at paggalubig sa political opposition na nire-represent ngayon ni Inday Sara Duterte, ni Pastor Kibuloy ng SMNI at mismo ni former President Duterte. At kita nyo naman, gusto nga siyang bastusin sa Kongreso. Pinapatawag siya at baka gawin din nila ang nangyari kay Harry Roque. Magkakasubukan ngayon yan. At nakakabahala yan kasi pwedeng magkaroon ng tinatawag na drastic polarization. Pag sinabing drastic polarization, bigla ang pagkahati ng lipunan. Kapagitan ng mga maka-Marcos at maka-Duterte at magkakaroon ng matinding political na hidwaan at paggaan. At nakikita natin kung paano ginagawa nila ang panunupil sa katunggaling politika, the way they attack and abuse their state instruments, use it as a power for terrorism against sa mga individual like Pastor Kibuloy and Kingdom of Jesus Christ. Yun. Isa pa. Malamang ito ay hindi to taga Davao, no? Sa gitna ng kalsada umiihi. Kung nandyan si Tatay Digong. Yan, no? Nick Torre. Ito yung hinuhuli mo dapat. Yan. Ayan sa ito. Sa gitna ng kalsada siya. Samantala nandyan ang mga pulis, hindi nila ma-arresto. Public scandal yan. Kung taga-Davao ka, hindi mo gagawin yan. Public scandal yan. Bawal yan sa Davao. So ang pulis, kung matinaw ito si Victor, dapat sinisipay. Ipinihit mo namin dyan kasi kung bantayan nila sila pastor, bantay sarado, tulo-tulo, kulang na nang sakmalin na nilang karapatan ng mga tao dito. Pero yan, no? Umiihi sa gitna ng kalsada. Nandiyan na ang mga pulis dito. Sa paligid, Victor, shout out sa'yo. Patupad mo, patrolman Torre, batas. Ayan, no? Umiihi. May gasoline station, may waxis, pwede siya umiihi dito. Diyan pa sa gitna na may dumadaan sa highway. So, saan ka na Nicolas Torre? Yan, no? Hindi malamang, hindi taga Davao ito. Kasi hindi niya namang batas dito. Kaya Eric, isa pa. Sige. Tungkol po sa naging pahayag po ni BP Sara. Okay. Panghuling bahagi namin muna, patikim lang ito kasi makakasama ko si Pambansang Loyal at ang kanyang kaibigan na nagdo-document ng first ever live ni Ka Eric sa Jeffrey Series Channel. Mamaya mga 8:30 magsisimula kami sa paghahanda. Itong huling bahagi ng last 2-3 days nga matatalim na mga pagpapahayag na ginawa ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin ko, puno na rin ang Vice President. Ayan. Kasi nakikita niya kung paano nilalapastangan ang mamamayan ng Davao. Ang karapatan ng mga tao at wala nang nirerespeto ng mga political opposition. Even the mayor, na kapatid niya, incidentally, ay hindi nirerespeto. Tinatanggalan ng kapangyarihan sa mga pulis. At ginagawang kingkoy ang mayor dito ni Patrolman Nick Torre at ni Corporal Marbil at ni Tambaluslos sa Paluis. Siyempre, kinukonsinti ni Marco. So, isa yan na ipon na yun sa dibdib niya. Yung pananakot sa tatay niya na ipapahuli sa bugos at walang kakwenta-kwenta at walang karapatang makialam sa ating judicial and legal system and justice system na ICC, yung International Criminal Court na ginagamit ni Trillanes, ni Ontiveros, ni Carpio, ni Tambaluslos Martin at ni Tambaluslos Abalos na dumugin si Rodrigo Duterte sa pananakot sa warrant of arrest ng ICC. Sa palagay niyo po, Kay Eric, meron pang mas malalim na pahayag si BP Sara sa mga tingin natin sa sunod na araw, mayroon pa siyang pahayag. No? Una, ang nagtumatak sa atin na hindi siya plastic. Yun. Kasi kung plastic siya, pwede siya mag-high hello at magbeso-beso. Pero sa likod noon,
ginugurgor niya ang kanilang ugnayang maayos. Yun ang ginagawa ni Lisa, nila Martin at nila Marcos. Patapik-tapik sa shoulders, pa fist bump, pa-high hello, pero kinakatay ka. Yun ang isa sa magandang pahayag ni Sara Duterte. In-expose niya na walang sense of sincerity and sense of dignity ang Marcos government at mga tauhan nito. Okay. Number 2, ang pahayag niya na ginagamit ang budget hearing para i-politicize. Kung kalyado ka ng gobyerno ni Marcos, wala nang daming question. Lusot. Pero pag mga aligned ka sa Duterte, dadaan ka sa butas ng karayo, ipapahiya ka lang. Kaya siya tumindi. At nilabanan niya ang pangbabastos, lalo na ni Ontiveros. At ini-expect natin, iwan ko kung tapos na budget niya sa DepEd, sa Vice President sa lower house. Wala pa yata. Hindi pa pinal. Baka bastusin siya din doon. Expected natin yun. Kumag-attend siya. So, ano pong mensahe nito? That the Vice President, Sara Duterte, is now taking a very bold step na panindigan ang pagkakaroon ng matino at sincero na oposisyon para mabalansi po ang kapangyarihan sa gobyerno sa isang demokrasya. At malinaw naman po na in-expose kanya na wala naman sa ambisyon niya na umupo bilang Pangulo or pangalawang Pangulo. Kaya nga siya bumalik sa 2022 election sa pagka-mayor sana, ay gusto niya tapusin ang term niya na tatlo. At hindi niya inaambisyon na maging Pangulo in spite of the fact that for the last 4 months of survey, siyang nangunguna. Mula 2021 hanggang 2022 first year. Pero bumalik lang siya, sabi niya, kasi niligawan siya ni Amy Marcos, ng magkapatid at ni Bongbong Marcos. At ang sinabi sa kanya, hindi sila mananalo kapag hindi tumulong ang mga Duterte. Maliwanag yun. Maliwanag, at lalo na si Sara, na babalik sa mga kampanya sa national level. Pangalawa, tumulong siya at bumalik sa national campaign, naging Vice President para kay Bongbong Marcos Jr. na kampanya, sapagkat akala niya, unity for continuity. Hindi pala. Yun. Continuity ng good governance, continuity ng maayos na pamamahala. Mga projects ni PRRD, wala na, kinatay na. Para sa kanila pala. Para lang pala sa sarili nila. Yun, first time ko narinig yun sa kay Sara Duterte. I think tama ka doon, pambansang loyal, mga kababayan, na magkakaroon pa ng mga panibagong mga matatalas na pahayag ang ating Vice Presidente, and nakikita natin she has no other option but to bring herself into the platform as the consolidating force and figure of a real opposition to the Marcos regime. Hindi na may iwasan yun. Yun na nakikita natin. Isa pang tanong kay Eric, lahat ng mga nangyayari ngayon na tila katiwalian na ginagawa nitong pamahalaan, panunupil at kung ano-ano pa man, saan kaya aabot ito kay Eric? Ay, hindi malayong mangyari na magkakaroon ng people power. It can be anytime, mga mangyayari yan, ngayon, o sa susunod na mga araw, o before matapos ang taon. The people power as a collective action of the people born out of their discontent against an oppressive regime, hindi mo pwedeng i-predict ang people power Pero pwedeng mangyari sa anytime. Yes. Pag nangyari yan, hindi mo pwedeng mapigilan. Ang tawag dyan, sometimes it happens spontaneously. Pag sinabing spontaneously, may isang trigger event lang at nagsama-sama mga tao at lumaban sa gobyerno para paalisin o patalsikin ang isang bulok, kurakot o abusadong gobyerno kagaya ni Marcos. Nangyari yan sa tatay niya. Nangyari din yan sa kanya, kay Pangulong Estrada. Ibig sabihin, the collective decision of the people to exercise their sovereign will, which is known as people power, can happen anytime. Every day na lumalawak ang korupsyon, every day na lumalawak ang pangungurakot, panunupil, at ang kabulukan sa gobyerno ni Marcos, at ang panggugurgur at pang-aatake sa mga political opponents niya, at hindi niya nalulutas ang gutom at kahirapan, at lumalala ang krisis pang-ekonomiya, lumalawak din ang krisis pang-politika. At nakikita natin, walang solusyon sa mga problema sa bayan, sapagkat nagugumon sa maruming laro sa politika ang Marcos Jr. Gomez. So therefore, by the day, pwedeng magkaroon ng pagsabog o implosion sa sarili niya mismo, sa kagagawan niya. Lalo na po ang iskandalo sa droga.
na hindi maiiwasan, sinisingil ngayon ng mamamayan sa kanya. Yes. The question of integrity, question of competence, mental, physical competence, and mental and physical health ng presidente ay hindi niya sinasagot sa pamamagitan ng drug testing na scientific, hair follicle, transparent. Ibig sabihin, yung mga seryosong akusasyon na ito, nagbibigay ng pagdududa sa maraming sektor, sa kakayanan at kalusugan ng Pangulo ng Bansa, lalo na sa kanyang mental capacity to lead the country and exercise a very big responsibility and power na nasa kapangyarihan ng Pangulo. At yan ang dahilan kung bakit may nagaganap na failure of leadership. Sapagkat it appears already na sa loob ng 2 taon ni Marcos Jr., ang mga nag-e-exercise at gumagamit ng poder sa pagkapangulo, ang asawa niya, illegal yan, sapagkat di elected, nangingialam, kontrabida na at ribida pa. Ang isa, ngayong pinsan na si Tambaloslos, ayuda there, ayuda here, ayuda everywhere. As in pera niyang ginagastos. Kaya nasa said ang pundo ng bayan, pati ang PhilHealth na 90 billion para sa mga mahihirap na may sakit, ay kanilang sinaipon. Ang flood control project, kinatay-katay din nila ng mga kawatan at mga buhaya na kongresista. Walang imik si Marcos, malamang nakikinabang. Yan ang ibig sabihin natin na kapag hindi stable ang kalagayang mental at physical ng presidente, pwedeng gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagnanakaw, pang-aabuso, at pagkalugmok ng buong bayan. That's the reason, I think, na very timely ang mga pagiging matalas ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kaya Eric, mensahe mo sa ating mga nanonood ngayon na meron po tayong 350. Oy! Very good. Mensahe niyo po. Malaki na yun, ha? Malaki na yun. Kasi ipopost natin yan. First pala natin. Tapos ipopost natin yan Pambansang Loyal sa page ng Jeffrey Celis. Siyempre. At sa Pambansang Loyal, ipopromote din natin. Yes po. Partnership and collaboration ito namin. Opo. You will see more of us ni PR kahit malayo kami sa isa't isa sa lugar. Siya po sa nakabase sa Mindanao, ako sa Luzon, sa Metro Manila. But there is technology to do that. Mensahe natin ganito. Huwag po tayong mawala ng pag-asa na magkakaroon ng makabuluhan at tunay na pagbabago sa lipunan. Lalo na po sa pamamahala ng ating bansa. Nalulugmok tayo sa bulok na uri ng pamumuno. Failed leadership, misgovernance. Sapagkat naririnig natin na lumalawak ang mga boses ng tumutukoy at pumupuna. There are more than 300 generals na pumirma sa pag-question sa anomalya at pagnanakaw ng mga buhaya na kongresista politiko. Correct. Sa flood control project. Dati wala yan sa loob ng 2 taon ni Marcos Jr. Lumalawak na rin ang suporta ng mga iba't ibang tribal community sa Mindanao kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte. Dati halos hindi sila sa salita. Ngayon, ang vice presidente natin matalas ng pananalita at malinaw. Ibig sabihin po, huwag nating bitawan ang pag-asa at paniniwala na kaya nating bigyan ng katuparan at solusyon ang ating problema sa lugmok at nabubulok na pamumuno ni Marcos Jr. We have the hope that the successor as provided by the Constitution legally, si Sara Duterte, when the President fails to discharge his function, pwede siya mag-resign. Ang betrayal of public trust, yung pagtataksil niya sa interes ng mamamayan, pwede siyang patalsikin at pwede siyang ma-impeach. At yan ay mga legal na pwedeng gawin ng taong bayan by way of popular support and popular opinion and even direct people power. Ang mahalaga dyan, malinaw din ang direksyon ng counter programs na gagawin ng Vice President. Ayan po ang nakikita natin. So ang aming may lalagay dyan na panawagan, huwag bumitaw, walang iwanan. Ang kalagayan natin ay posibleng masalimuot, pero hindi po ito nangangahulugan na forever lukmok tayo. Yes. Babangon po ang mamamayang Pilipino para sa kabutihan ng kanyang bayan at aayusin natin ang pamahalaan. Katuwang ang mga matitinong leader ng ating bansa na proven by experience and proven by record. Si Sara Duterte, sa Duterte brand of leadership, among other leaders na ma-develop natin. Sapagkat kapag tayo po ay naging passive, walang pake,
at natatakot o nag-aalangan, mananatili po ang pangil ng pang-aabuso at kademonyuhan ng mga may hawak ng kapangyarihan. Apektado tayong lahat. Apektado po. Maraming salamat po, Thank you Eric. and si Kapi, Pambansang Loyal na tumulong muna na mag-promote. Thank you po sa mga nag-live. Next naming live, mag-upo kaming dalawa kung makapunta sa Maynila at mag-shout out din kami sa mga nanonood at Ayan. mga nagsusubaybay. Thank you, thank you. Thank you. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Ito po si Ka Eric. Sama-sama tayo sa pagsusulong ng mabuting pamamahala. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Ayos. Ayos po. Natapos tayo ng 370 viewers.